Agosto 2025. Isang maulan at kulimlim na hapon sa London. Nasa loob ako ng aking apartment, hawak ang isang mainit na tasa ng kape, habang nakatitig sa screen ng aking smartphone. Ang hamog sa bintana ay tila nagbabadya ng isang bagyong paparating, ngunit hindi ko inaasahan na ang bagyong iyon ay tatama hindi sa panahon, kundi sa mundo ng ekonomiya. Isang breaking news ang biglang gumuhit sa itaas na bahagi ng aking screen, at sa sandaling iyon, halos mabitawan ko ang aking tasa. Just yan, tinanggalan ng VS Department of Commerce ng Validated End User status ang mga pabrika ng Maharlika Silicon Technologies at Luzon Flash Memory sa China. Nanginig ang aking mga kamay. Ang status ay ang gintong tik na nagpapahintulot sa mga kumpanya na mag-import ng mga sensitibong kagamitan mula sa Amerika nang walang paulit-ulit na permiso. Sa madaling salita, ito ang patunay ng tiwala ng Amerika. Ang pagbawi nito sa dalawang pinakamalaking kumpanya ng semiconductor sa Pilipinas, ang Maharlika Silicon at Luzon Flash, ay isang sentensya ng kamatayan. Sumigaw ang media sa buong mundo, tapos na ang ambisyon ng Pilipinas. Ang pagbagsak ng teknolohiyang Pinoy. Bilang isang ekonomista na mahigit 15 taon nang nag-aaral sa galaw ng semiconductor global market, bumalik sa akin ang mga alaala ng 1980. Naalala ko ang nangyari sa South Korea. Noong panahong iyon, pinadapa ng Amerika ang industriya ng Korea sa pamamagitan ng matinding regulasyon at pressure. Ngayon, tila ang Pilipinas naman ang nasa dulo ng baril. Nakaramdam ako ng lungkot at panghihinayang. Sa nakalipas na dekada, nasaksihan ko ang pag-angat ng Pilipinas mula sa pagiging taga-assemble lamang hanggang sa maging isang tunay na innovator. Sayang. Ito na ba ang katapusan? Ang Pilipinas, na laging naiipit sa gitna ng tunggalian ng Amerika at China, ay tila magiging collateral damage na naman. Kinahapunan, sumakay ako sa eroplano patungong Maynila. Nakatakda na talaga ang biyahe kong ito para gumawa ng report tungkol sa Asian Tech Hubs, pero ngayon, iba na ang bigat ng aking misyon. Tila ako dadalo sa isang lamay. Habang nasa himpapawid, binabasa ko ang mga headline, Pilipinas, baldado sa bagong parusa, Maharlika at Luzon Flash, namimeligro. Tumingin ako sa bintana, sa dagat ng mga ulap, at inisip ko ang kapalaran ng bansang iyon. Ang Pilipinas ay kilala sa resilience, sa pagiging matatag sa gitna ng bagyo. Pero ang bagyong ito ay gawa sa silikon at geopolitics. Kakayanin ba nila ito? Lumapag ako sa gnay ng hating gabi. Sinalubong ako ng pamilyar na init at halumigmig ng hangin sa Maynila, isang yakap ng tropiko na may halong amoy ng usok at ulan. Sa arrival area, ang mga higanteng screen ay nagbabalita pa rin tungkol sa status revocation. Sumakay ako sa isang taxi patungong hotel sa Makati. Ang driver, isang mamang may puting buhok na nakikinig sa jail radio, ay napailing. Naku, sir, sabi niya sa akin sa barok na Ingles habang tinuturo ang radyo. Mukhang delikado ang Maharlika Silicon. Maraming mawawalan ng trabaho nito. Kawawa naman ang bayan namin. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala, hindi para sa stock market, kundi para sa mga pamilyang Pilipino. Lalo bumigat ang dibdib ko. Ito ang realidad dito, ang bawat graph sa aking report ay may katumbas na sikmura. Pagdating ko sa hotel, hindi ako makatulog. Binuksan ko ang laptop ko at nagbasa ng mga foreign analysis. Lahat negatibo. Ang Pilipinas ay walang sariling core technology, sabi ng isang analyst sa New York. Umaasa lang sila sa assembly at testing. Ngayong bawal na ang VIA tools sa China factories nila, pilay na sila. Akala ko, paggising ko kinabukasan, makikita ko ang isang bansang nagpapanik. Pero laking gulat ko nang lumabas ako ng hotel. Ang Makati at EEC ay buhay na buhay. Ang mga jeepney ay makulay at maingay na bumibiyahe, puno ng mga pasaherong tumatawa. Ang mga call center agents ay nagkakape sa mga sulok, nagkukwentuhan. Walang bakas ng takot. Mayroon bang hindi alam ang mundo na alam ng mga Pilipino? O sadyang sanay lang sila sa krisis? Ang tanong na iyon ang nagtulak sa akin upang lalong magmadali sa aking appointment sa Laguna Technopark. Kailangan kong malaman ang totoo. Nakarating ako sa Laguna Technopark bandang 10:00 ng umaga. Ang pasilidad ng Philippine Advanced Technology Research Institute, PATRI, ay napapaligiran ng malalabay na puno ng nara at akasya, isang kakaibang contrast sa high-tech na laboratorio sa loob.
Dito ko nakilala si Francisco Kiko Mendoza, isang veteranong inhinyero na dating nagtrabaho sa Silicon Valley at bumalik sa Pilipinas para pamunuan ang estratehiya ng bansa sa semiconductors. Siya ay may maamong mukha, suot ang isang simpleng polo barong, at may ngiting tila nagsasabing, relax ka lang. Mendoza, bungad ko, hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Ang pagtanggal ng ay status. Hindi ba kayo natataranta? Ito na yata ang pinakamalaking dagok sa industriyan nyo. Tumawa ng mahina si Mendoza at inalok ako ng kapeng barako. Nakakagulat, sagot niya sa mahinahong boses. Pero hindi inaasahan, unexpected. Sa katunayan, matagal na naming pinaghandaan ito. Napakunot ang noo ko. Pinaghandaan? Binuksan ni Mendoza ang isang tablet at ipinakita ang isang mapa. Ito ay mapa ng Estados Unidos. May mga pulang tuldok sa Texas at Indiana. Noong ipasa ng Amerika ang CHIPS Act noong 2022, alam na naming darating ang araw na ito, paliwanag niya. Kaya sa halip na labanan ng Agos, sumabay kami. Ang Maharlika Silicon ay nagtayo na ng planta sa Texas, Taylor. Ang Luzon Flash naman ay nasa Indiana. Nanlaki ang mata ko. Sandali. Habang ang buong mundo ay nakatingin sa mga pabrikan nyo sa China, tahimik kayong nagtatayo sa Amerika. Tama, ngumiti si Mendoza, isang iting puno ng diskarte. Ang tawag namin dito ay bamboo strategy o estratehiya ng kawayan. Ang kawayan, kapag humangin ng malakas, yumuyuko pero hindi nababali. Hindi kami nakipag-head-on collision sa Amerika gaya ng ginawa ng Korea noong 1980. Sa halip, naging indispensable ally kami. Pumasok kami sa bakuran nila. Ipinakita niya ang data. Ang planta ng Maharlika sa Texas ay magsisimula ng mass production sa 2026. Ang sa Indiana naman ay sa 2028. Kaya ang pagbawi ng status sa China, humigop siya ng kape. Masakit pero pansamantala lang. Ang tunay na laro ay nasa Amerika at dito sa Pilipinas. Sa katunayan, ang ban na ito ay pabor pa sa amin dahil mapipilitan ang mga kliyente na sa use-based factories namin bumili, kung saan tax-exempt kami dahil sa CHIPS Act. Napaupo ako. Ang akala ko ay isang biktima ang Pilipinas. Iyon pala, isa silang grandmaster sa chess na 3 hakbang na ang nauuna. Pero Mendoza, hirit ko pa. Kahit may pabrika kayo sa VIA, ang tingin pa rin ng mundo sa Pilipinas ay taga-assemble lang. Wala kayong design capability gaya ng Nvidia o Intel. Hindi ba low value pa rin kayo? Tumingin sa akin si Mendoza ng seryoso. Halika, may ipapakita ako sa'yo. Dinala niya ako sa isang secured area ng laboratorio. Sa loob, nakita ko ang mga technician na nakasuot ng bunny suits, nag-operate ng mga makina na hindi ko pa nakikita noon. Sa monitor, may pinapakitang 3 structure ng mga chips na pinagpapatong-patong. Narinig mo na ba ang LIA o High Bandwidth Memory? Tanong niya. Sagot ko. Para sa mga high-end servers. Dati, ang akala ng lahat, ang LIA ay niche product lang, paliwanag ng isang batang engineer na lumapit sa amin. Siya si Lina, matalas ang mata at puno ng enerhiya. Pero noong dumating ang chat at generative AI, nagbago ang lahat. Ang AI ay parang isang halimaw na gutom sa datos. Ang ordinaryong memorya ay parang EDSA, masikip, mabagal. Ang LIA ay parang skyway na walang traffic. At alam mo ba, dugtong ni Mendoza, sino ang may hawak ng susi sa pinaka-advanced na deal packaging sa mundo? Itinuro niya ang logo ng Maharlika Silicon sa makina. Ang Pilipinas. Halos mahulog ang pangako. Akala ko Korea ang nangunguna dyan. Sa production ng raw chips, malakas sila, sabi ni Lina. Pero ang packaging, ang sining ng pagdidikit-dikit at pagpapatong ng 12 layers ng memorya na kasing nipis ng buhok ng walang nasisira. Iyan ang expertise ng mga Pilipino. Ang tawag namin dyan ay malasakit sa detalye. Ang pasensya at precision ng mga Pilipino ay walang katulad. Ipinakita nila sa akin ang graph. Mula $3 bilyong, ang market ng LIA ay lumobo sa 30 bilyon sa loob lang ng 5 taon. At ang Maharlika Silicon at Luzon Flash ang nagsusupply ng critical na components para sa LIA 3 at sa paparating na DN4. Kung walang LIO mula sa Pilipinas, seryosong sabi ni Mendoza,
titigil ang pag-ikot ng light revolution. Hindi gagana ng maayos ang chat, ang Google Gemini, o ang mga autonomous cars. Habang kumakain kami ng tanghalian sa cafeteria, adobo at kanin ang ulam, nabanggit ko ang isa pang balita. Nabalitaan ko ang tungkol sa kontrata ng Maharlika Silicon at Tesla. $16.5 billion. Totoo ba yon? Tumango si A.I. Mendoza habang hinihimay ang manok. Si Elon Musk, kilala mong maselan yan. Dati, sa Guyana lang siya nagtitiwala. Pero bakit siya pumirma sa amin? Dahil sa aming Texas facility at dahil sa teknolohiya ng Pilipinas sa autonomous driving sensors. Isipin mo, dagdag niya, ang utak ng self-driving cars ng Tesla ay gagawin ng mga kamay na Pilipino sa lupa ng Amerika. Ito ang sinasabi ko sa iyo, hindi kami biktima. Partner kami. Sa bintana ng cafeteria, tanaw ko ang luntiang bukid ng Laguna na unti-unting pinapatayuan ng mga bagong gusali. Naisip ko ang sinabi ng taxi driver kanina. Mali siya. Hindi kawawa ang bayan. Ang bayan na ito ay naghahanda na palang sakupin ang mundo, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng pagiging kailangang-kailangan. Kinahapunan, dinala ako ni A.I. Mendoza sa Bonifacio Global City, USC. Sa isang co-working space sa isang mataas na gusali, nakita ko ang ibang mukha ng industriya. Hindi mga higanteng makina, kundi mga laptop at kape. Dito ko nakilala ang mga startup founders. Mga batang nasa 20 at 30, nakasuot ng t-shirt at maong. Dati, ang pangarap lang ng engineer na Pinoy ay mag-abroad, sabi ni Mark C. ng isang light chip design startup. Pero ngayon, kami na ang nagde-design ng mga specialized chips dito. Ang Maharlika ang gumagawa ng hardware, kami naman sa software at logic. Ang tawag dito ay bayanihan ecosystem, sabi ni A.I. Mendoza. Nagtutulungan ang malalaki at maliliit. Hindi kami naghihilahan pababa. Isang balita pa ang dumating habang nandoon kami. Inanunsyo ng Maharlika Silicon na magsisimula na sila ng 2 nanometer process production sa 2025. Ito ang cutting edge. 2 nanometer, gulat kong tanong. Papasukin nyo na rin ang teritoryo ng GINC. Hindi para makipag-away, ngiti ni Mark. Kundi para magbigay ng alternatibo. Kung may mangyari sa Taiwan, handa ang Pilipinas sumalo. Kami ang safety net ng mundo. Ang sumunod na araw ay ang climax ng aking biyahe. Isang Global Semiconductor Forum ang ginanap sa Arla Convention Center sa Pasay. Naroon ang mga bigatin, si Johnson mula sa VIA, si Park mula sa Korea, si Muller mula sa Europe, at si Fan mula sa China. Ako ang naatasang mag-moderate ng panel. Ramdam ang tensyon. Ang China at Liya ay nagpaparinigan. Ang Korea ay nagmamalaki sa kanilang market share. Elro Johnson, tanong ko. Sa gitna ng awayan sa tech, saan lulugar ang maliliit na bansa? Kailangan nilang pumili, mariing sagot ni Johnson. You are either with us or against us. Biglang nagsalita si Director Santos, ang kinatawan ng Pilipinas. Hindi siya sumigaw. Mahinahon lang ang boses niya, tipikal na Pilipinong diplomatiko. Sa Pilipinas po, panimula niya, naniniwala kami na ang teknolohiya ay dapat maging tulay, hindi pader. Hindi kami nandito para mamili ng kampo. Nandito kami para siguraduhin na ang mundo ay patuloy na gumagana. Ang aming mga pabrika sa Texas, ang aming A% sa Laguna. At ang aming ₱1 trillion investment sa domestic production, lahat yan ay para sa global stability. Natahimik ang lahat. ₱1 trillion, bulong ni Muller mula sa Europe. Opo, sagot ni Director Santos. Habang nag-invest kami sa VS, mas malaki ang inilalagak namin sa sarili naming lupa. Dahil naniniwala kami na ang susunod na Silicon Valley ay hindi sa kanluran, kundi dito sa puso ng Asya. Pagkatapos ng panel, nilapitan ako ni Park mula sa Korea. Bilib ako sa kanila, bulong niya sa akin habang nakatingin kay Santos. Kami sa Korea, masyado kaming naging agresibo noon kaya kami pinuntirya ng Amerika. Ang Pilipinas. Matalino sila. Ginamit nila ang pagiging friendly at hospitable nila bilang sandata. Soft power at hard touch. Bago ako bumalik sa London, dumaan muna ako sa isang maliit na karinderya malapit sa planta sa Laguna. Gusto kong marinig ang boses ng mga ordinaryong manggagawa. Nakita ko doon si Mang Romy, isang veteranong machine operator, at si Jay, isang bagong pasok na engineer.
Mang Romy, tanong ko. Hindi ba kayo natatakot na mawala ang trabaho nyo dahil sa AI at automation? Tumawa si Mang Romy, kita ang mga guhit ng panahon sa kanyang mukha. Sir, ang makina, mabilis yan. Pero walang puso. Ang paggawa ng chips, kailangan ng malasakit. Kapag nagka-aberya, hindi makina ang ayos niyan, kundi ang diskarte ng Pinoy. Tumingin ako kay Jay. Ikaw, bata, bakit dito ka nagtrabaho? Bakit hindi sa abroad? Tumigil si Jay sa pagkain. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Dati po gusto kong umalis. Pero nung nakita ko ang ginagawa namin dito. Sir, ang hawak ko pong chip kahapon, ilalagay yun sa satellite na magmumonitor ng climate change. Ang ginagawa po namin nagliligtas ng mundo. Gusto ko pong maging bahagi ng pagbangon ng Pilipinas. Para sa bayan. Para sa bayan. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa akin. Epilogo, ang bagong pananaw. Nandito na ulit ako sa London. Tahimik ang gabi. Tapos na ang report ko. Sa una kong draft, ang title na nilagay ko ay, Ang Panganib sa Pilipinas. Binura ko yon. Pinalitan ko ng bago, Ang Tahimik na Higante, Paano Sinagip ng Pilipinas ang Kinabukasan. Akala ko noon, ang Pilipinas ay isang bansang sunod-sunuran lamang. Isang bansang laging binabagyo, laging naghihirap. Pero mali ako. Nakita ko ang isang bansang may diskarte, may malasakit, at may estratehiya na mas matalas pa sa anumang espada. Habang ang mga higante tulad ng Asia at China ay nag-aaway para sa corona, ang Pilipinas ay tahimik na naglatag ng pundasyon. Sila ang lupa kung saan nakatayo ang trono. At sa mundong ito ng AI at high-tech, kung sino ang may hawak ng pundasyon, siya ang tunay na hari. Tumingin ako sa labas ng bintana. Umuulan pa rin sa London. Pero sa alaala ko, sumisikat ang araw sa Maynila. At alam ko, sa susunod na buksan ko ang aking smartphone, hindi na ako magugulat sa tagumpay ng mga Pilipino. Dahil alam ko na, sila na ang nagpapatakbo ng mundo.